Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-worship muli sa ating pong Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Batiin mo ang katabi mo ng good morning. Let us worship Him. Sa araw po nito, tayo po ay mag-celebrate ng pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Tuloy po ang ating pong Diyos ay mapagtagumpay sa lahat. We are free. Sa oras po ito, we are free to worship Him. Hallelujah. Let's sing. Wednesday. Thanks be that you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Amen. Across the empty grave, life eternal, you have won that day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Jesus, you are, and this joy, perfect peace, earthly pain, my love you will see. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Amen. Stay. What a glorious day, what a glorious way, that you have saved me, and oh, what a glorious day, what a glorious day, Jesus. What a glorious day. What a glorious day. Amen. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious day. Jesus, Jesus. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Yes, Lord. Forever I'm changed. Forever. Forever I'm changed. Amen. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon, tuloy mo ikaw ay Diyos at tapat, magpakailanman. Jesus, you are faithful.
Sing our verse now. I have heard a sound coming on the winds, changing hearts and minds, healing brokenness, and I feel a generation breaking through despair. I hear a generation full of faith declare, and our song it will be out of the darkness we will rise and sing. We declare, she is faithful, she is glorious, and He is Jesus. All my hope is in Him. He is freedom, He is healing right now. He is hope, joy, love, peace, life. Yes, you are. I've seen a light. I have seen a light, like the break of dawn, keeping blind sight, letting lame men walk. I see a generation with resurrection like we are. We are a generation, man, filled with the power of Christ, and our song it will be out of the darkness we will rise and sing. Yes, she is faithful, He is glorious, and He is Jesus. All my hope is in Him. He is freedom, He is healing right now. He is hope, joy, love, peace, and life. Just you are Jesus. He has paid the highest price. She has paid the highest price. Thank you, Lord. She has proven His great love for us. We will praise Him with our lives and proclaim our love for Him. He has paid it all. Oh, He has paid the highest price. She has proven His great love for us. Oh, we will praise Him with our lives and proclaim our love for Him. And proclaim our love for Him. Sing, He is faithful, for she is faithful, she is glorious, and He is Jesus. All my hope is in Him. She is freedom, she is healing right now. She is hope, joy, love, peace, and life. He is
Just prove His great love for us. We will praise with our lives and proclaim our love for Jesus. And proclaim our love for Jesus. And proclaim our love for Jesus. Always ang Diyos na ibig sa amin ang Diyos. Sana po sa pagkakas. So loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son, yes, that whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has salvation. For His love has set me free. Sing for God. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. By His grace I am released. And by His grace I am redeemed. For God so loved the world, He gave His only Son, that whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Oh, yeah. Jesus. Oh, His precious blood
and saved by His precious blood. I have been set free. Amen. For the glory of Jesus' name, I surrender all now to Christ the Lord. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ the Lord. In Jesus I am saved. Oh, by His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. Amen. I surrender all now to Christ the Lord. In Jesus I am saved. In Jesus I am saved. In Jesus I am saved. Oh, salvation, salvation, Jesus. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat po tayo sa pag-ibig mo. Binuhos para sa amin. Salamat sa krus. Salamat po sa mga malatay Panginoon. Sa iyong dugo na dumana po kami mapalaya, mapatawad, maligtas o Diyos. Sa oras po ito, wala po kami mong gagawin kundi pasalamatan ka. Papurihan ka o Diyos. Salamat po Panginoon. You have made a way for our salvation. Thank you so much. With a thankful heart, we enter into your presence. We worship you. Thank you for your kindness. Thank you for your mercy. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid.
There is no one like you, God. All my hope is in you, Jesus, Jesus. Thank you for your promise. Thank you for your promise. Thank you for your favor. Thank you for your love and everything you've done for me. There's none like you. There is no one like you. Yes, Lord. There is no one like you, God. All my hope is in you, Jesus, 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 Jesus. To your name we give all the glory. To your name we give all the praise. You're alive, our God everlasting. So let your face shine on us. To your name, to your name we give all the glory. To your name we give all the praise. You're alive, our God everlasting. So let your face shine on us. So let your face. So let your face shine on us. There is no like you. There is no like you, God. All my hope is in you, Jesus, Jesus. There is no one. There is no one like you. Amen. There is no one like you, God. All my hope is in you, Jesus, 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 Jesus. To your name we give all the glory. Amen. To your name we give all the praise. You're alive, our God everlasting. So let your face shine on us. To your name, to your name we give all the glory. Amen. To your name we give all the praise. You're alive, our God everlasting. So let your
your face shine on us. To your name, all glory, honor, praise. Purihin na po ang ating Diyos na buhay, magpakailanman. Sa iyo po ang natatapoy para sa kaibigan name. Amen. Hallelujah! Magandang araw sa lahat, araw ulit ng linggo, araw ng ating pagsamba sa Panginoon, araw ng ating pakikipagtagpo sa ating Panginoon na tagapagligtas, at siya yung nagbibigay sa atin ng katiyakan at kapayapaan sa panahon ito na meron tayong panganib sa ating bansa at sa daigdig na itong coronavirus. Marami na na-infect at patuloy pa rin ito na nagnanais na pumasok o kaya kumapit sa katawan ng mga tao. At marami na rin ang namatay. Yung mga nagpapatotoo na pagka nalaman nilang sila ay na-infect ng COVID-19, pumapasok sa kanilang katawan yung takot dahil sa reality ng kamatayan. At lalo-lalo na kapag nagsimula nang magkaroon sila ng pulmonya, na nahirapan ng huminga, binabanggit nilang para silang nalulunod. At tinihanda na nila ang kanilang sarili na sila'y mamamatay. Ngayon naman, yung walang sakit at nasa bahay lamang, wala yung takot basta siya'y mananatiling may buhay. Ngayon, sa ating introduction, ang kaloob ng Diyos sa atin, sinabi ni Jesus Christ, ang sabi niya, sa John 10:10b, I have come to give you life and have it abundantly. Ang nananalig sa Panginoong Hesukristo, binanggit dito ay meron siyang kaloob na buhay. At binabanggit hindi pangkaraniwang buhay ang sabi, iti abundant, sagana sa lahat ng bagay. Sagana sa material, sagana sa physical, sagana sa spiritual, sa lahat ng bagay. Binabanggit na ang sabi itong klase ng buhay nito. Ito yung abundant, hindi kinukulang, hindi kinakapos, kumpleto. Ngayon, the greatest gift of God sa ating mga tao ay buhay. Ngayon, gusto kong balikan natin si Adan. Nang sabi, nung siya lalangin, ang sabi lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis. At sila'y magkaroon ng pamamahala dito sa daigdig. Ngayon, ang pinakadakilang kaloob ng Diyos kay Adan, buhay. At ito in-record dun sa Genesis 2:7. Binanggit dito, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. Ngayon makikita natin yung ginamit o kaya yung kaparaanan ng Diyos para lalangin ng tao. Humubog siya ng alabok at pagkatapos yung hinubog niyang tao mula sa alabok ay kanyang inihinga sa kanyang ilong, yung breath of life, at binanggit ang the man became a living being. Ngayon, pagka ating pinansin yung mga ginamit na salita, hininga ng Diyos ang inilagay sa kanya. Pagka binanggit natin, hininga ng Diyos, iti buhay mismo ng Diyos. Yung katangian mismo ng buhay ng Diyos ang inilagay sa tao. Iti makapangyarihang klase ng buhay. At kasama na ng buhay na yung inilagay sa kanya ay yung lahat ng katangian na ipinahayag ng Panginoon. Kaya lamang ano itong breath of life na inilagay sa kanya ng Panginoon. Doon sa New Testament, niliwanag ito ng Panginoong Hesukristo ng kanyang gawin ito sa kanyang mga alagad. Sa John 20:22, and with that, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. So, ating may tatatag na yung breath of life na nilalagay ng Diyos sa ating mga tao, the Holy Spirit. At binanggit nga sa Scripture na kapag pinadala ng Lord ang kanyang Espiritu, ang sabi, they are created. So, nalalang ang tao ayon sa larawan at wangis ng Diyos. At siya meron taglay na kakayanan at katangian, mamahala sa daigdig nito, sa ilalim ng pamamahala o kaya paghahari ng Diyos. Ngayon, nung lalangin ng Diyos ang tao, nagbigay siya ng salita sa tao. Ang sabi doon sa Genesis 2:15-17, 17, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden
to work it and take care of it. So yung tao, hindi siya nilalang doon sa Garden of Eden. Sa ibang lugar siya nilalang ng Diyos, kaya lamang ang Diyos lumalang ng hardin. At tinawag itong Garden of Eden. Doon niya dinala ang tao. At doon sa Garden of Eden, pagka ating pinansin, lahat ng kailangan ng tao naroon. At ang isang pinakadahilan, kasama niya ang presensya ng Diyos doon sa garden na yon, ng Eden. At binanggit ang layunin ng Diyos sa paglalagay sa kanya sa Garden of Eden, bagamat ito'y naroon ang lahat ng kailangan ng tao to work it and take care of it. So, ang tao magtatrabaho na kasama ang Diyos. At aalagaan niya yung Garden of Eden na lugar ng presensya ng Panginoon. And then, pagkaraan siyang ilagero ng Diyos. And the Lord God commanded the man. Tingnan niyo mabuti. The Lord God commanded the man. Nag-utos ang Diyos. You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Ngayon, binanggit ng Diyos yung isang utos. Binanggit dito, the Lord God commanded the man. Ito'y utos. Hindi ito basta salita lamang. Ito'y salita ng Diyos. Ito'y utos ng Diyos. Malaya kang kumain ng lahat ng bunga ng punong kahoy dito sa hardin. Pero huwag kang kakain ng bunga ng pagkakilala na mabuti at masama sapagkat oras na kumain ka neon, siguradong ikaw ay mamamatay. Ngayon, ating pansinin yung sinabi, you will surely die. Ngayon, God created the principle of death doon. For the first time, itinatag na nilalang ng Diyos ang death. At ang death ay mayroong prinsipyo. If you disobey my word, you will surely die. Ngayon, pagka ating tiningnan, yung sinasabing kapag ka ikay sumuway sa aking salita, ikay mamamatay, ito yung pakikipaghiwalay na ng tao dun sa Diyos, sapagkat ang Diyos, meron sinabi, meron salita. At ngayon, ito yung itinatag dun sa kingdom of God, na ang gift of life, ito yung nasa pagsunod sa salita ng Panginoon. So yung tao, mananatili ang kanyang buhay kapag siya'y sumusunod sa salita ng Panginoon. Pero kapag siya'y sumuway doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, maaaring hindi niya naunawaan, maaaring hindi niya napapansin, na yung salitang iyon ang siyang magdadala sa kanya ng pananatili sa buhay. Yung gift of God, mananatili kapag ginagawa natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, ulitin ko ulit. Yung gift of life, it is in obedience in the Word. Not only knowing the Word, not only memorizing the Word, but doing the Word. Ito yung buhay, yung gift of life, mananatili sa atin. Ano prinsipyo? It is not merely knowing the Word. Hindi lamang memorize natin yung Word, kundi gagawin natin ang nasusulat. Kaya yun din ang inuutos ng Diyos kay Joshua. Ang aklat na ito ng kautusan, huwag mawawalay sa iyong mga labi. Pagbulayan mo ito araw at gabi upang iyong masunod na gawin. So pansinin ninyo, magbabasa, magme-memorize, and then i-meditate ang Word of God. Ano intention? Upang sumunod at gawin yung nasusulat. Kapag kasi sumunod, ang sabi ng Panginoon, magtatagumpay ka at magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. So yun ang prinsipyo na itinatag ng Panginoon sa tao. Ngayon, pagka tinignan natin, alam na natin, ang tao ay nagkasala. Doon sa aklat ng Genesis chapter 3, dumating yung ahas at tinukso ang tao na kumain ng bunga ng pagkakilala na mabuti at masama. Alam na natin, natukso si Eva at siya kumain. At nung makita niyang masarap, inalok niya si Adan at si Adan ay kumain din. At sila'y sumuway sa salita ng Panginoon. At doon sa kanilang pagsuway, yung salitang pagsuway, iti transgression ng salita ng Panginoon, ang tawag dito ay sin. At nung magkasala ang tao, naiwala ng tao yung gift of life. Ano pumasok sa kanya? Death.
That sa kanyang relationship, love relationship with God. At doon natin makikita na yung Diyos talagang napakatindi ang pain na naranasan niya. Bakit? Naiwala niya yung kanyang beloved Son for eternity. Naiwala niya ang tao for eternity. Naiwalay na ang taong kanyang iniibig for eternity, yung maganda niyang panukala sa tao. Naiwala niya. At doon, hindi lamang yung naiwala ng tao yung dominion, kundi pati yung nasaktan niya o kaya nalagyan ng batik yung image of God na taglay niya. Hindi na siya ngayon holy, nagkaroon na siya ngayon ng karumihan. Hindi na siya righteous ngayon, isa na siyang unrighteous o sinner. Yung dati niyang kapayapaan, naiwala sa buhay, ang naipalit, fear. Anong fear? Fear of death. Nung magkasala si Adan at saka si Eva, nung dumating ang Panginoon at sila tinatanong, basahin ko yung Genesis 3:8-9. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" At sumagot ang tao, he answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked." So, sa unang pagkakataon, binanggit na ng tao yung salitang takot. Ang sabi niya, I was afraid. Natatakot na ako. So, yung dating walang takot na tao, nung siya'y merong buhay, napalitan na ito ng takot. Ngayon, ano itong takot na tinutukoy dito? Iti takot for death. Natatakot siya. Bakit? Nung siya kumain, alam na niya kaagad. Ano yung nasa isip niya? Naiwala niya ang Diyos. Naiwala niya yung pagsunod sa salita ng Panginoon. Naiwala niya yung kaloob na buhay. Naiwala niya yung dominion sa ilalim ng pamamahala ng Diyos at yung kanyang dominion na ipailalim ngayon doon sa kingdom of darkness. Meron siyang dominion, pero dominion sa ilalim ng kingdom of darkness. So, naiwala niya yung buhay at doon pumasok yung tao, yung takot sa kanyang puso. Ngayon, itinatag na ng Diyos yung prinsipyo at dinala to sa bagong tipan at gusto kong ikot ito para makakita tayo ng liwanag. Sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So, andito na ngayon ang prinsipyong itinatag ng Panginoon. Na yung buhay na kaloob ng Diyos sa tao, na kay Kristo ito. Ang sabi, the gift of God is eternal life. So, yung kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos kay Adam, hanggat siya'y na kay Kristo. Hanggat siya nananatili sa salita ng Diyos, sapagkat si Jesus Christ, siya yung salita ng Diyos. At habang nananatili sa Kanya ang salita ng Diyos, meron siyang buhay. Kaya nga kapag tayo humiwalay sa pagsunod sa salita ng Panginoon, ang tawag dito, sin, ang sabi, ang darating sa atin, spiritual death. Kailangan alam natin na ang Panginoong Jesucristo naparito upang tayo tubusin sa kasalanan at mamaya, lilinawin pa rin natin ang prinsipyong ito. Ngayon, atin ding itatatag doon, sabi, the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Si Jesucristo ang talagang author at saka giver of life from the very beginning ng tao. Siya yung panggagalingan ng buhay. Bakit? Siya yung salita ng Diyos at sa Kanya nanggagaling yung buhay. Kaya nga binanggit siya, John chapter 1 verse 4, in Him was life. Na kay Kristo yung buhay. Nung sabing in Him was life, it's not only sa New Testament, hanggang doon sa from the very beginning, nasa anak ng Diyos yung buhay. At magpapatuloy lamang tayo sa buhay na ito hanggat tayo nagpapatuloy na nananatili sa salita ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon sa John 15:7, if you remain in me and my word remain in you, ang sabi, as anything you wish, at iti aking gagawin. Ang tinutukoy doon, yung relationship natin sa Panginoon at yung buhay. Ngayon, tanongin natin,
Why Adam and Eve lost life? Simple lamang. Naiwala niya yung salita ng Panginoon. Naiwala niya yung kanyang pagsunod sa salita ng Panginoon. At ano yung kanyang ipinalit? Ibang salita. Salita na ng dyablo. At iti tinatawag nating kasalanan. Ngayon, puntahan din natin yung ating panahon. Bakit yung iba wala ng gift of God? Binanggit na ng Scripture na parito si Jesus Christ. Bakit may mga taong wala yung buhay, wala yung eternal life? Hindi ba totoo na kaya naparito si Yesu Kristo ay upang magbigay ng buhay at kasaganaan nito? Pero bakit wala sila? Simple lamang kung bakit yung iba wala ng gift of God na buhay. Unbelief. Hindi sila nananalig kay Jesus Christ. Hindi nila pinagtitiwalaan yung salita ng Panginoon. Bakit yung iba naiwala rin ang gift of God na buhay? Yung gift of God na buhay. Marami kasi ay tumigil sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Pagka tumigil tayo ng pagsunod sa Panginoon, tumigil tayo sa pagsunod sa Kanyang salita, tumigil tayo sa pakikinig ng Kanyang salita. Simple lamang, tumigil lamang tayo sa ating discipleship. Tumigil tayo sa pag-aaral ng Kanyang salita. Tumigil tayo sa pagsamba. Tumigil tayo doon sa ating pagsunod doon sa pinagagawa ng Panginoon. May wawala natin yung gift of God na buhay. Hindi natin iniisip yon. Hindi natin pinapansin yon sapagkat hindi ito nakikita. Katulad din ng coronavirus ngayon. Hindi ito nakikita. Maraming careless na tao na dahil sa hindi niya nakikita itong virus na ito, kumakalat-kalat sa labas ng bahay. At hindi niya napapansin na yung kanyang nakakatabi ay meron palang coronavirus at siya-infect. And then pagkakinapitan na siya at pagkatapos ay umiiral na ngayon yung apekto nito, nagkakaroon na siya ng paghihirap sa paghinga, dumarating na sa kanya yung takot. Bakit? May wawala niya yung buhay. At bakit niya may wawala ang buhay? Dahil sa carelessness. So may mga believer na careless din sa kanilang pamumuhay. At hindi nila napapansin na naiwawala nila yung buhay. Sasabihin nila, naipagpalit lang naman sa ibang bagay, sa pangkaraniwang bagay. Pero nakakahinayang tumanggap na ng gift of God. Bakit niya hahayaan pa itong may wala? Kailangan di ba ganun din ang ginawa ni Adan? Nakakahinayang. Ipinagkaloob na sa kanya yung buhay, buhay na nakaugnay sa Diyos, masaganang klase ng buhay. Iniwala niya. Ano lamang ipinalit? Pagkain ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Isang simpleng bagay lamang ang ipinagpalit niya doon sa gift of God na buhay. Sa atin din kung minsan na ipagpapalit natin yung gift of God na buhay. Simple lamang. Ibang young people, kung minsan boyfriend o girlfriend. Iba naman ay yun lamang sa yung bang nasaktan emotionally. Yung iba naman ay yung bang na-reject lamang o kaya emotion lamang yung iba. Iba naman ay pagkabagabag o kaya yung naabala sa iba't ibang mga bagay. Natuon ang kanyang isip doon. At hindi niya napapansin yung kaloob ng Diyos na buhay na ipinagkaloob na sa kanya, hindi niya napapansin na iwawala niya. At nakakahinayang. Ano na iwawala niyang buhay? Eternal life. Iti gift of God for eternity. Walang hanggang buhay. Kailangan kapag naiwala natin ang buhay, merong pumapalit sa atin dito. Ano ipapalit pagka naiwala ang buhay? Death. Spiritual death. Eternal death. Hindi lang natin ito napapansin ngayon. Para bang katulad ulitin ko ng mga kinapitan ng coronavirus, hindi nila napansin. Kailangan nung kumapit na, wala na yung magagawa pang pagsisisi, lalo't lalo ng hihinga-hinga na lang. At ginamit nga ang salita ng ating gobernador dito, kapag kumapit ang COVID-19 sa isang tao at itidinala na sa ospital, hindi na siya pwedeng dalawin, hindi pwede siyang dalhan ng pagkain, hindi siya pwedeng aliwin, mag-iisa na lamang siya. Hintayin na lang daw na gumaling at nang makauwi. Pero may pagkakataon na kapag iti lumala at iti namatay, iti-cremate na lamang. Hindi nato makikita. At doon nakakalungkot na yung kakapitan ng spiritual nitong coronavirus, mag-isa mong haharapin ang kamatayan. Gayun din ang kasalanan natin. Personal nating
haharapin yung consequence ng ating kasalanan. Mag-isa tayong yung haharap dito. Hindi natin pwedeng isama yung ating asawa, yung ating mga anak, o sino man mag-isa nating haharapin yung hatol na kamatayan sa atin. Bakit? Simple lamang. Hinayaan nating maialis sa atin at maiula itong tinutukoy na kaloob ng Diyos na buhay. Kaya nga binanggit sa scripture doon sa Romans 5:12, yung bang, therefore just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all sin. Di nyo ba napansin ngayon? Isa lamang o dalawa lamang ang pumasok na mayroong coronavirus sa ating bansa. At yung naunang pumasok na yun, namatay. Pero sa ngayon, 4,000 ang mahigit ang impacted sa ating bansa. At makikita nyo, iti kumakalat pa, so nakikita lang natin, gayon din ang kasalanan. Iti nag-i-impact din sa mga tao. Iti kumakalat din sa ating mga tao. Kumbaga, yung isang tapat na believer, kapag kasi bumaksak sa kasalanan at naiwala niya ang buhay, nanghihikayat pa siya ng iba. Ibang mga may buhay, kanya pang hihikayatin na sumama sa kanya. At nakaka-impluensya siya para iba rin ay manlamig at tumigil na rin sa pananampalataya. Kaya lang nakakalungkot na madaya tayo ng kaaway na tayo maihiwalay sa Panginoon. Ngayon, binanggit do sa Bagong Tipan, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Napansin niyo ba? Na binabanggit ng Scripture, nung tumanggap tayo ngayon ng buhay kay Jesucristo, dati tayo patay, pero ngayon, nagkaroon na tayo ng bagong buhay kay Jesucristo. Ngayon, nung bumaksak na si Adan at saka si Eva doon sa kasalanan, lahat ng tao ay nagkaroon na ngayon ng kasalanan. At ang sabi, for the wages of sin is death. Ngayon, the greatest fear of mankind ngayon, fear of death. Kaya lamang, unknowingly, ang una niyan talagang kinatatakutan na iwala niya yung eternal life at naghihintay sa kanya yung condemnation na pagkaraan niyang mamatay, magkakaroon ng resurrection at siya itatapon sa lawang apoy at asupre na tinatawag na pangalawang kamatayan. Yun ang talagang takot ng kaluluwa ng tao, unknowingly. Kaya lamang bakit kinatatakutan niya yung physical death? Hanggat di niya nakikilala si Jesus Christ, malalaman na talagang may takot siya ron. Bakit? May wawala sa kanya yung possibility na matanggap yung eternal life. Ngayon, gusto kong basahin yung Hebrews 2:14-15. Ang sabi, since the children have flesh and blood, Jesus too shared in their humanity so that by his death, he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Ito na ngayon, makikita natin, meron tayong fear of death. Kaya lang, sino may hawak daw ng power of death? The devil, ang sabi, Jesus Christ had come to break the power of him. Ang tinutukoy na him, yung devil. Sa ngayon, ang merong authority na magdala ng death. Ngayon, binanggit dito na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Ano yung layunin niya? Ang sabi, upang siya yung bang makishare doon sa humanity, saan? Doon sa kanilang kasalanan at siya magbabayad ng kanyang kamatayan upang yung kapangyarihan ng kamatayan ay kanyang masira at mawasak. Ngayon, pansinin natin itong bagay na ito. Ang sabi, na-impact ni Adam ang whole of humanity. Ang wage nito ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lang, who has the power of death? Ayon sa ating nabasang talata, the power of death, ang may hawak, the devil. At paano niya ngayon? E-execute itong death. Gagawa siya ng mga pakana para lahat ng tao ay mamatay. At binanggit nga ng Hebrews 9:27, itinakda ng Diyos na mamatay na minsan ng tao at pagkatapos nun, judgment. So, itinatatag talaga ng Diyos na merong kamatayan ang tao na makasalanan. Kaya lang, ang diablo talaga ay meron na ngayong karapatan
na patayin ng tao. Pag may kasalanan, meron siyang legal right to kill. Gagamitin niya yung virus, gagamitin niya yung war, gagamitin niya yung famine, gagamitin niya yung sakit, gagamitin niya iba't ibang kaparaanan upang tayo mapatay. Bakit? Meron siyang legal right. Bakit? Nasa kanya yung power of death. Ngayon, binanggit na ano yung ginagamit na dahilan ng kaaway. Bakit siya merong legal right? Ang sabi doon sa 1 Corinthians 15:56, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. Binabanggit dito na the sting of death is sin. Ngayon, ilarawan natin yung kamatayan na para itong isang monster. Nakaamba sa atin yung kanyang kamay. Na iniisip natin na talagang siya'y sumasalakay sa atin. Ngayon, ang sabi rito, nakaamba ang kanyang mga kamay para tayo sakalin, alisin yung ating hininga. Kaya lamang ano yung kanyang legal right para magawa ito pag merong kasalanan. At ang kasalanan tinutukoy na ito ay isang sting o kaya lason. Kapag may kasalanan ng tao, may karapatan na ngayon ang kaaway. Kaya nga kapag kayong isang believer ay nagkasala, ay binabanggit ng Scripture, i-confess kagad natin yung kasalanan natin sa Diyos. Balik kagad sa Diyos. Bakit? Kailangan malinis ng Diyos kagad yung ating nagawang kasalanan. Bakit? Magsisimulang mag-operate yung power of death sa ating mga buhay. Pero paano ito matitigil yung operation ng power of death? Kailangan natin ipalinis sa Panginoong Hesukristo yung ating lahat na kasalanan. Kaya ang sabi, confess your sin. At ang Diyos ay magpapatawad sa atin, sa ating lahat na kasalanan. Lilinisin pa tayo sa lahat ng ating kalikuan. Ano ginagamit? The blood of Jesus. So nakikita natin yung biyaya ng Diyos sa ating mga tao ngayon. Kung ikaw man ay nagkasala, kung ikaw man ay nagkamali, kung ikaw man ay nalayo sa Panginoon, huwag mong pagtatagalin. Balik agad sa Diyos. Bakit? Yung kasalanan na atin nagawa, mapapatawad lamang at malilinis kapag tayo may pananalig kay Jesus Christ. Kapag hindi tayo humingi ng tawad, hindi malilinis yung ating kasalanan. At ngayon, remember, ang sin, ito isang poison sa ating buong pagkatao, katawan, kaluluwa at espiritu. Nagkakaroon ng legal right yung kaaway upang dalhin ang sumpa sa atin. Dumating ang salot sa atin. Anong salot? Ang layunin ng salot, tayo patayin physically hanggang spiritually. Ngayon, tinatatag natin yung death of man para maligtas. Ayon doon sa ating binasa sa Hebrews 2:14, si Jesus Christ ang nagkatawang tao. At ano yung kanyang layunin ngayon? The wages of sin is death. Aakuin niya ngayon ang lahat ng ating kasalanan. Sa kanya ngayon, ipapapasan ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan. Kailan ito ginawa ng Diyos? No si Jesus Christ ay ipako sa krus, ipinapasan sa kanya ang kasalanan nating lahat. At nung siya nakapako sa krus, itong araw ng Biyernes, ito yung pag-aala-ala natin, si Jesus Christ, ipinako sa krus. At ano'y layunin nung siya ipako sa krus? Upang yung hatol na parusang kamatayan sa tao, siya yung magdanas, siya yung magpasan. Kaya si Jesus Christ ay namatay. Ngayon, yung kanyang kamatayan, pambayad yon doon sa parusang kamatayan dahil sa ating kasalanan. Excuse me. Ngayon, kaya lamang, nung siya mamatay, yung ating death of man para tayo mailigtas, yung magbabayad ng ating kasalanan, nagre-require ng resurrection. Nagre-require ng resurrection upang mapagtagumpayan yung kamatayan. Remember, sin and death ang dapat na yung bang labanan ni Jesus Christ. Pero paano ang kanyang gagawin? Kailangan niya mamatay. Upang mabayaran ang kasalanan natin lahat ng tao, pero kailangan niya mabuhay na maguli. Kaya yung death ng tao, kailangan niyo magiging tagapagligtas niya pagka nag-alay ng buhay upang mamatay at bayaran yung ating kasalanan. Kailangan siyang mag-resurrect. So, paano siya magre-resurrect? Ngayon, kailangan walang kasalanan ang Kristo na magbabayad sa ating kasalanan. At ito yung dahilan kung bakit naging mabigat ang laban ni Jesus Christ doon sa temptation. Kailangan huwag siyang magkakasala.
Sabi nga sa 1 Peter 2:22, He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. So, habang dumating siya doon sa krus, ang sabi magmula, doon siya isilang, hanggang doon siya nakapako sa krus, ang sabi, He committed no sin. At kung wala siyang sin, wala rin karapatan ang death na yung manaig sa kanya. So, hindi pwedeng i-apply sa kanya yung death. Kaya, pwede siyang magkaroon ng resurrection. So, doon natin nakikita na pinagtagumpayan ni Jesus Christ yung bang kapangyarihan ng kaaway, sin and death. At then, alam na natin si Jesus Christ ay nag-resurrect. Kaya lang, ating papansinin na yung pangangaral na dinadala ng mga apostol, kanilang laging binabanggit si Jesus na matay sa krus upang bayaran yung ating kasalanan at siya nabuhay na maguli noong 3 araw. Paulit-ulit na ito yung kanilang dinadala sa kanilang pangangaral. Ngayon, nung una, itong mga apostol na ito nagdududa sa pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ on that third day. At sila'y pinagsabihan ng Panginoong Hesukristo. Ilang beses na nagpakita ang Panginoong Hesukristo upang itatag lamang na siya nabuhay na maguli mula sa mga patay. Marami tayong ebidensya sa Scripture na ating mababasa na talagang si Jesus Christ na namatay sa krus, inilibing, and then on that third day ay nabuhay na maguli doon sa libingan. Ngayon, nung mabuhay na maguli si Jesus Christ, nagkaroon na ngayon ng pag-asa ang tao. Pag-asa na magkaroon siya ng resurrection. Pero anong gagawin niya yon? Yung salitang resurrect, mabuhay uli sa pagiging patay. At ulitin ko binanggit sa Ephesians 2:1, dati tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan at kasamaan. Pero nung mabuhay na maguli si Jesus Christ, ito na ngayon yung pag-asa natin. Pwede na tayong pagkalooban ngayon ng buhay ng Panginoon. At ngayon, ating titingnan yung bang binanggit na promised resurrection of the dead. Ulitin ko, dahil sa ating kasalanan at kasama ang nagawa, tayo patay spiritually. Ano kailangan? Kailangan tayong mabuhay spiritually. So yung salitang mabuhay spiritually, ay ito yung tinatawag nating resurrection. Kaya lamang Panginoong resurrection ng ating gagamitin, resurrection ni Jesus Christ. Ngayon doon sa aklat ng Romans 6:3-5, ating tingnan yung sinasabi, or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death. We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live a new life. Pansinin niyo mabuti yung binabanggit. Una, isinangkot natin o kaya isinama natin yung datihan nating pagkatao na makasalanan nung si Jesus Christ ay nakapako sa krus. Ang sabi rito ay yung nakikiisa tayo roon. Yung buong datihan natin pagkatao ng makasalanan, isinama ng Diyos by faith doon sa nung nakapako si Jesus Christ doon sa krus. At ang sabi, we were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death. Nung tayo rin magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, lahat ng ating kasalanan at taglay ay isinama na doon sa kamatayan ni Jesucristo. At nung si Jesus Christ ay inilibing na rin yung datihan natin pagkatao. So yung datihan natin pagkatao hindi na dapat pang makita. Yung dati nating ugali hindi na dapat makita. Yung dati nating masamang katwiran hindi na ito dapat makita. Yung dati nating bisyo hindi na ito dapat makita. Kasama itong nalibing doon sa datihan nating pagkatao. Ang sabi nga rito, we were therefore buried with Him through baptism into death. Ngayon, itatatag na natin by faith. Hindi na dapat pang makita yung datihan natin pagkatao. Kasama yung kalikuan, kasamaan, karumihan, yung mga masasama nating ginagawa sa ating buhay, yung pangit nating pakikitungo, yung dati nating ugali, yung dati nating pangit na paraan ng pakikitungo at pagsasalita, hindi nato dapat pang makita. Bakit? Inilibing natong kasama ni Jesus Christ. At alam na natin yung prinsipyo na kapag inilibing ang patay sa isang libingan, alam na natin, hindi na natin makikita yung inilibing. Bakit? Nasa ilalim na siya ng lupa.
So hindi na siya makikita. Bagamat gusto mo makita, hindi mo na siya makikita malibang halukayin mo uli. Kaya lamang hindi na yung kanyang datihang pagkatao makikita mo ron. Mga buto na lang. Kailang, in like manner, pagkaro tayo na yung bang nagpabotismo, ibig sabihin yung ating pagsisisi sa lahat ng ating kasalanan, yung pagnanais nating malinis, ang sabi tayo, yung bang yung botismo ngayon, isinasama natin, ito rin daw yung botismo into His death. Ang sabi, that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death. Isinama na tayo ng Diyos sa kamatayan ni Kristo. At nung si inilibing, kasama rin tayong nalibing. Ang sabi, we were therefore buried with Him through baptism into death. At kapag karoon naganap yung bagay na iyon, ito na ngayon ang kasunod, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Ano yung bagong buhay? Ito yung gift of life na binibigay ng Panginoon. At saan galing ito? Dahil si Jesus Christ na buhay na maguli mula sa mga patay, yung pagiging patay natin spiritually, bubuhayin ito ng Panginoon. Kaya nga binanggit, for if we have been united with Him in His death, ang sabi, for if we have been united with Him in a death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His. So, makikita natin na yung kanyang resurrection magiging pag-asa na natin sa ating buhay. Kaya nga itinatag ng Scripture, ang sabi sa Romans 10:9 and 10, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yung bang paniniwala natin na si Jesus Christ yung Panginoon, and then paniniwala natin na buhay na maguli mula sa mga patay, you will be saved. Bakit? Mabubuhay uli ng Diyos yung ating patay na spiritual na buhay. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Ngayon, ano na ngayon yung ating talagang pag-asa? Ang sabi sa 1 Peter 1:3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, in His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. So, eto na ngayon yung ating pag-asa. Ano pag-asa natin sa ating kaugnayan sa Panginoon? Una, tinitiyak na natin yung datihan natin patay na pagkataong o kaya patay na spiritual life, binuhay ito dahil sa ating pananalig na si Jesus Christ nagkaroon ng resurrection. Kaya lamang meron pang finality, yung totoong resurrection pa natin. Pagka tayo namatay physically, maghihintay tayo ng finality ng ating resurrection from the dead. Ngayon, tingnan lang natin yung prinsipyo bakit kailangan natin manalig kay Jesus Christ. Sa 1 Corinthians 15:16 and following up to 23, for if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive, but each in turn, Christ the first fruit, then, when He comes, those who belong to Him. Ano na ngayon ang ating pag-asa? Pagkaraan natin ngayon magkaroon ng bagong buhay, meron tayong hinihintay na finality ng pagliligtas ng Diyos, resurrection natin. Ngayon, ito na ngayon ang hinihintay natin, resurrection of the dead. Kaya nga maitatag na natin yung binabanggit ng Scripture na pangako ng Panginoon. Ano hinihintay natin ngayon?
sa ating pagiging tapat sa Panginoon, sa ating pagsunod sa Kanyang salita, sa pagpapatuloy natin mahubog patungo sa anyo ni Jesus Christ, at yung patuloy natin pagnanais na magamit ng Diyos sa Kanyang gawain. Pinagtitiisan natin yung iba't ibang trial at atin ding hinaharap yung iba't ibang temptation na may kapakumbabaan at atin ninanais na sumunod pa rin sa Panginoon. Ano na ngayon ang ating mahihintay? Meron salita ang Panginoon. Ang sabi doon sa 1 Thessalonians 4:14 to 18, ito yung tinutukoy natin sa second coming of Christ. For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. So, ano yung hinihintay natin? Because we believe na si Jesus Christ ay nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Kung tayo man ay mamatay, mabubuhay ulit tayo. Kaya lamang sa second coming of Christ ang banggit dito, yung lahat na namatay na nanalig kay Jesucristo, mabubuhay na mag-uli. At yung aabutang buhay, hindi na mamamatay. Papalitan na lamang ang kanilang katawan ng katawang maluwalhati. At yung namatay na binuhay na mag-uli, at yung mga buhay na pinalitan na rin ng bagong pagkatao, sabay-sabay sila sasalubong sa Panginoon doon sa itaas, doon sa langit, at doon sa in the air ang binabagit doon sa itaas. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with this word. So, ito yung plano ng Diyos. Ngayon, atin tingnan ngayon, yung talagang nais ng Diyos na gawin kay Adam at saka kay Eve. Ano talaga nasa isip ng Panginoon? Nung sibigyan ng katawang lupa, mananatili ba siyang katawang lupa? Hindi. Kapag kasi narito sa lupa at sinanatiling tapat sa pagsunod sa Panginoon, papalitan ng kanyang katawang lupa ng katawang panlangit. Binabanggit ng Scripture. Papalitan yung perishable ng imperishable. Papalitan yung mortal body natin ng immortal body. So, makikita na natin, yun ang nasa isip ng Panginoon. At ano yung kanyang example? Sino? Binanggit doon sa aklat ng Genesis 5:21 to 24. Si Enoch, nung siya 65 taon, naging ama siya ni Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years. 300 taon na namuhay si Enoch na tapat na sumusunod sa Panginoon. And then, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. Kinuha siya ng Panginoon. So, nakita lang natin, nasa isip ng Panginoon. Hindi tayo forever na nasa katawang lupa. Darating yung panahon na papalitan yung ating katawan ng katawang panlangit. Ipinakita niya kay Enoch. Ipinakita rin niya to kay Elijah. Doon sa 2 Kings 2:9 to 12, yung bang sa-summarize ko na lamang, na binanggit na si Elisha ay sinundo ng chariot of fire. Binabanggit dito at pagkatapos inagaw na si Elijah, inagaw na mula dito sa daigdig, kinuha na siya ng Panginoon. So, tinatawag natin sa bagong tipan nito na rapture. So, may rapture yung Old Testament. Sa New Testament, meron ding rapture. Ito yung pangako ng Panginoon sa atin. Kaya nga sa Philippians 3:20-21, ang sabi ng Panginoon, but our citizenship is in heaven. Taga-saan daw tayo? Taga-langit. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Ito lowly bodies, ang tawag dito sa katawang lupang ito. Lowly bodies.
Saglit lamang tayong titira rito sa katawang ito. Bakit? Papalitan ito ng glorious body. At tayo pupunta doon sa langit, doon sa kingdom of God, doon sa langit. At makakasama na natin ng Diyos forever and ever. So, ito yung plano talaga ng Diyos. Hindi tayo mananatili sa katawang lupa. Papalitan ito ng katawang panlangit. Katulad ng glorious body ni Jesus Christ, ito yung nasa isip ng Diyos from the very beginning. At mananatili tayong kapiling ng Diyos forever and ever. Ito yung pag-asa natin mga believer. Ito yung inilalaban ng ating pananampalataya. Ito yung inilalaban ng ating pagnanais natin manatiling tapat sa Panginoon. Ano nga mapapala ng tao? Makamit man niya ang lahat ng bagay sa mundo. May wala niya itong kaloob na buhay na ito. May wawala niya yung kanyang soul. May wawala niya yung eternity. Nakakahinayang naman. Ito isang kaloob ng Panginoon na binibigay sa bawat isa sa atin. Kaya lamang pahalagahan natin itong buhay na ito. Nang higit pa sa pagpapahalaga doon sa ating physical life. In conclusion, the resurrection of Christ, manalig tayo rito. At kapag tayo nanalig dito, magkakaroon tayo ng buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa. At kahit na humarap tayo sa trouble o sa trial o kaya suffering o kaya endurance sa iba't ibang tinitiis sa buhay, meron tayong buhay na pag-asa. Ano buhay natin pag-asa? Resurrection. At dahil sa resurrection ni Jesus Christ, yung dati natin patay na espiritu, binuhay uli. And then, darating na, kung mamatay man tayo physically, bubuhayin tayo spiritually at papalitan yung katawan natin, nabubulok ng katawang maluwalhati. Ngayon, pangako ng Diyos, masabi, pangako sa Diyos natin, mangako tayo sa Diyos, mamuhay na tayo para kay Kristo. Ang sabi nga doon sa Romans 6:10-11, the death He died to sin, once and for all. But the life He lives to God. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Ani prinsipyo rito, pagkaraw tayo binuhay na maguli, sa isang bagong pamumuhay, mamuhay na tayo para sa Diyos. Hindi na tayo mabubuhay para sa ating sarili. Ngayon, nais kong tingnan lang natin yung prinsipyo ng buhay sa Romans chapter 6. Doon sa Romans 6:13, ang sabi rito, sa summarize ko lamang, offer every part of self to God as an instrument of righteousness. Ang sabi rito, lahat doon ang bahagi ng ating pagkatao, katawan, kaluluwa, espiritu, isip, damdamin, bibig, mata, tenga, pandaman natin, every part ng ating buhay. Ang sabi, iyalay na roon natin sa Diyos para maging gamit sa paggawa ng tama. Yung isip natin gagawa ng tama. Bibig natin gagawa ng tama. Yung ating kamay gagawa ng tama. Yung pupuntahan natin gagawa ng tama. Yung bawat bahagi ng ating pagkatao gagawin ang tama. Ngayon, yung pangalawa, sa verse 16, ang sabi, kapag inoffer na natin yung ating buong pagkatao as an instrument of righteousness, ang sabi roon, manatili tayo sa pagsunod. Ang sabi sa verse 16, obedience which leads to righteousness. Hindi ko nababasahin yung buong talata. Pag-araw tayo laging sumusunod sa Panginoon, iti pangungunahan tayo para maging matwid na tao. Sumunod ka lang sa Panginoon, magiging matwid kang tao, which leads to righteousness. Yung susunod dito sa verse 19, pagkaraw tayo naging slaves to righteousness, it leads to holiness. Ang sabi ron sa talata, offer yourselves as slaves to righteousness, leading to holiness. So kapag karaw tayo naging masunurin doon sa Panginoon, magiging matwid tayo, at yung kapag tayo slaves to righteousness, leading to holiness. And then, sa verse 22, binanggit doon sa huling talata, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. So holiness, ang sabi, and the result is eternal life.
Ito yung prinsipyo ng Panginoon. Yung bawat bahagi ng ating pagkatao, iyalay na natin para maging instrumento sa paggawa ng tama. Ano tama? Yung salita ng Diyos. Ano tama? Yung plano ng Diyos sa ating buhay. Ano yung tama? Yung salita ng Panginoon na pinagagawa sa atin. Sumunod lamang tayo sa Panginoon. And then, tingnan nyo mabuti yung binabanggit na yon. Yung sa verse 16, verse 19 at 22, meron para bang andana, obedience which leads to righteousness. Doon sa verse 19, slaves to righteousness leading to holiness. And then doon sa verse 22, binanggit dito, holiness and the result is eternal life. So yun ang prinsipyo ng paano natin mamanahin ng buhay. Ngayon, ulitin ko, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaloob ng Diyos, eternal life. Huwag na natin itong iwawala. Ngayon, ulitin kay prinsipyo ng Diyos, pagka walang kasalanan, no fear of death. No sin, no fear of death. At ngayon, dahil si Jesus Christ ay namatay na para sa ating lahat na kasalanan at nabuhay na maguli, ano na ginawa ng Diyos? Inalis na ang ating kasalanan. No more sin sa ating katauhan. Ang sabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Inalis sa ating katauhan ng kasalanan. So, no sin na makikita sa ating katauhan. Sino nag-alis? Ang Diyos. Ano ginamit? Dugo ni Kristo. So, kapag ka no sin, no death. So, pag wala tayong kasalanan, no fear of death. Kaya lamang mapapansin yung mga believer pag may kasalanan, meron takot. Takot sa second coming, takot na siya humarap sa Diyos. Bakit? May kasalanan. Ulitin ko, pagka merong sin, merong fear of death. Pero kapag walang kasalanan, wala kang katakot-takot. Hindi ka matatakot kahit na malagay sa trouble, sa trial, maging haharapin mo na yung kamatayan, wala kang kinatatakutan. Bakit? No sin. No power of death. Ngayon, sa ating altar call, may buhay tayong pag-asa kay Jesus. Bagong buhay sa ngayon, and then hinihintay natin yung resurrection sa second coming of Christ. Ngayon, wala sa mundo yung buhay na pag-asa. At ulitin kay statement na yun. Naghahanap ka ba ng buhay na pag-asa? Wala ito sa mundo. Sa mundo, pinapatay yung ating pag-asa na mabuhay. Pinahirapan tayo sa mundo, tinatakot tayo, binabantaan patayin. Maging itong coronavirus na ito, binabantaan tayong patayin. Kaya lamang ano yung ating itatatag na ngayon para mawala ang ating takot. Live for Christ. Mabuhay ka na kay Kristo. Totally, mabuhay ka na kay Kristo. Wala nang pag-aalinlangan. Totally, mabuhay ka na kay Kristo. Para masabi mo rin sinabi ni Paul do sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Pagka nabuhay ka para kay Kristo, kahit mamatay, iti pakinabang. Ang sabi, ito yung ninanais ng Panginoon itatag na natin sa ating prinsipyo ng buhay. Live in Christ, and live for Christ. Ngayon yung pangalawa, entrust yung ating buhay doon sa pamamahala na ng Diyos. Maging sa panahong ito, marami tayong struggle. Struggle dito sa COVID na ito. Struggle din doon sa ating economic situation. Laban lang natin ng faith. Ulitin ko, meron tayong kaloob na buhay na galing sa Diyos. Ingatan na natin ito. Ilaban na natin ito. Sabi nga ng 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Take hold of eternal life. Ano rin laban ng ating faith? Eternal life. Ngayon, huwag natin iwawala yung ating faith. Sayang naman yung kaloob na ito ng Diyos. At iti for eternity. Ngayon, nais kong mag-pray tayo sa ngayon. Pwede tayong mag-pray ngayon. Pwede nating ilapit din sa Diyos. Yung iba't iba nating pangangailangan.
magbigay ako ng ilang minuto para tayo ay makapag-pray. Tayo magkuko ng ating ulom. Let's begin. Ilapit natin sa Diyos yung ating pangangailangan maging iti pananalapi, material, kalusugan. Maaaring ito ay renewal of faith. Marahil ito ay recommitment ng buhay. Marahil ito ay yung ating pagsisisi doon sa mga nagawa nating kasalanan. Okay, ilapit natin sa Panginoon. Marahil ito yung ating pagtatatag na ikukommit na natin na lubusan sa Panginoon yung ating buhay, pero hindi lamang yun. May pangako tayo. Ilalaban natin yung tinanggap nating gift of life. Let's begin in prayer. Magbibigay ko sa inyo ng few minutes upang mag-pray, and then I will end up in prayer. Go. Panginoon, ilalapit po namin yung mga kahilingan ng mga kapatid ayon sa narinig nilang iyong salita. Sila po nananalangin ng pagtatalaga ng buhay. Itatag niyo po yan, Panginoon. Yung iba naman po nagsisisi sa kanila pong nagawang kasalanan. Yung kanilang pagpapabaya sa kanilang pananampalataya. Yung pagpapabaya doon sa kaloob na buhay. Iba'y nanganganib na iti maiwala. Amin po nilalapit o Diyos. Tanggapin niyo po yung kanila pong kahilingan. Bigyan niyo po sila ng matibay na paninindigan na iingatan yung kaloob na buhay. Nilalapit din namin, O Panginoon, pati po yung nananalangin ng tungkol sa pananalapi o kaya sa pagkain. Tugunin mo sila, Panginoon, sa may malapong kaparaanan. Matugunan yung lahat ng kanila pong pangangailangan. Hinihiling din namin yung nagre-renew ng kanilang pananampalataya sa oras na ito. Kapatid ko, nagre-renew ka ng faith. Itatag mo ito ngayon sa Panginoon. Panginoon, nilalapit ko itong kapatid na nagre-renew ng kanyang pananampalataya. Sa ngayon, itinatatag na niya na kanyang ilalaban yung laman ng kanyang pananampalataya. Ito yung pag-asa sa pagkabuhay na maguli. Hinihiling namin, pagpalain mo siya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon naman sa first time na sumama sa ating pagsamba ngayon, marahil kayo kasama sa bahay ng mga nagbukas ng online worship na ito. Si Jesus Christ ay siya yung totoong Panginoon. Siya yung ating tagapagligtas ayon sa ating narinig. Siya namatay at ang layunin bayaran yung ating kasalanan para kapag tayo nagsisi, ipatatawad ng Diyos yung ating lahat na kasalanan. Pero alam din natin, siya pinako sa krus, namatay, inilibing on the third day, nabuhay na maguli. At alam na natin, kaya siya nabuhay na maguli para tayo mabigyan ng panibagong buhay. Bagong buhay. Manalig ka lamang. Mag-repent sa iyong kasalanan. Tanggapin mo siya na Lord and Savior ng iyong buhay by prayer. Itatatag ng Panginoon ang iyong kaligtasan. Pwede kang sumunod sa prayer na ito. Sumunod ka sa prayer. Panginoon, kinikilala na kita na aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pinagsisisihan ko po ang lahat kong nagawang kasalanan. Kayo na po ang siyang maghari sa aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso. Mula ngayon, kayo na po ang masusunod sa lahat ng araw ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad niyo sa aking lahat ng kasalanan. Salamat din po sa bagong buhay na aking tinanggap ngayon. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. May bago ka ng buhay ngayon. Itigawan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat.